Sweetie Home, eventually punta rin siya sa Happy Together. Nasa team siya ni Direk Bogot Ortiz ng mga writers. Isa sa mga magaling ng mga comedy writers talaga. And nakasama ko siya sa Boy Bulitin as one of our head writers noon. So, to have him write this movie, tapos kasama kami minsan lang. Kasi nagsastand up comedy kami si Sherwin. So talagang ang laki ng ambag niya sa comedy scene sa Pilipinas. Yun ang problema pag writer ka, hindi mo alam na ang kami na pala nila sa comedy ng Pilipinas. So sana kung isusulat niyo ito about him, let everyone know kung gaano yung tulong niya sa comedy, and to have him be the writer of this movie means a lot to us comedians. Kasi gusto natin yung legacy niya talaga tumagal, makilala siya ng maraming tao, sundan siya ng maraming writers at comedians sa Pilipinas. Idagdag ko lang rin, the last, probably one of the last biggest project na head of creatives, one of the heads of creatives, si Sherwin, is Last One Laughing. Namin nila Bryce, yeah. Siya sa head creatives. Yun yung uli naming trabaho ni Sherwin. Mentor pa rin siya. Parehas tayo. Kasi ano siya, di ba may kanya-kanya tayong writer? Yes. Tapos yung mga head of creatives, may mentors. So siya yung mentor namin. Yes. Thank you so much for sharing. Thank you. Thank you, Miss Ana. Maraming salamat po. Thank you guys for answering those questions. Tuloy-tuloy po tayo sa ating next question. From TV5 Entertainment, please welcome Sir Von Belilario. Hi, good morning. Congratulations for this movie. Siguro yung question ko for Direk and Gerald. May fear ba or alinlangan? Kasi ang sensitive na ng mga tao when it comes to comedy. Tapos ito parang may religious aspect. How do you handle that reaction na maaaring makuha from public based parang sa trailer and upon watching the movie? Ayun, sa akin, based naman dun sa teaser, number one, yung movie, feeling ko hindi naman siya offensive. Sensitive maybe for some, pero ultimately, I don't think offensive naman siya. Kasi, yun nga, wala naman kami pinagtatawa ng religion or paniniwala. Again, it's just a story of one person na si Josh, na parang may confusion siya sa mga paniniwala niya. No? So, medyo hypocritical yung mga paniniwala niya, ganyan. But, so parang ito yung journey niya para ma-discover yung kung ano ba yung tama o mali para sa kanya. Yung movie, tsaka yung teaser at trailer, dumaan naman ito sa sa screening ng MTRCB. And alam naman natin kung gaano ka-hit niya ng MTRCB sa mga sensitive topics like religion, tulad dun sa nangyari sa isang movie, di ba? Hindi pinayagan. So the fact na pinayagan ito, walang pina-edit out sa amin, teaser, trailer, full movie, poster. Okay naman sa kanila, and alam natin na ako, Catholic ako. So, and yung mga nanood man Catholic, yung mga nag-stream. And wala naman silang naging problem. So, feeling ko, siguro sensitive for some, pero ultimately, hindi naman siya offensive. I hope hindi naman siya offensive. And so far, parang wala naman kami nakukuhang gano'n. Yeah. Sa amin, wala naman kaming fear kung ano yung reception ng mga manonood dito. Kasi ako personally, confident ako na maganda yung material. Kung medyo sensitive man, nalakad na maayos, papunta or patungo sa goal mismo or purpose ng istorya, na makaka-relate yung manonood, matatawa pero mag-iisip. Yun yung maganda dito sa project na to eh. Matatawa pero mag-iisip, tapos matatawa ulit. Yun yung maganda dito. Hindi siya yung nakakatawa lang, tapos wala, nakakatawa lang yung pelikula eh. Hindi siya ganun. So, tapos, in terms of fear, ano na siya eh, paano ba to? Hindi na kami yung may hawak ng kung ano yung saan papunta eh. Depende na sa paano ba mag-judge ang tao, personal basis ba? Or as in general, na demographics ba is talagang
mali yung ginawa niyong pelikula. Pero I think hindi siya aabot sa ganun. Ang goal naman ng ganitong klaseng tema, ang nakaka-proud lang is, pag medyo ganyan yung opinion niyo na parang sensitive ba, automatic nakuha na namin attention. Yun yung maganda dito. So, basically nakaka-proud yung pelikula. Pwede ba akong magdagdag lang? Alam ko hindi mo ako tinanong, Oh, yes. sir. Kuya Pepe. Kasi may, Ah. okay, may additional. Sorry, baka sabihin, pala naman ito ni Pepe, sabi ko, Wala para kay po Direk yan. tsaka kay Gerald. Gusto ko lang, I just feel compelled to add, kasi yung role ko, maaring yun yung maka-offend eh. Diba? At ang ganda nung sinabi nila, Direk, I think yung fear, wala naman, kasi wala naman kaming intention maka-offend. Pero kung merong ma-offend, which is a possibility, edi magsusorry tayo. And then we will explain that the intention is not to offend. The intention is to entertain and impart a lesson or lessons. Yun, kasi actually, to be completely honest, ngayon pa lang, hindi pa nga pinapalabas yung trailer, kinuwento ko pa lang sa tatay ko, yung tatay ko na-offend na eh. Oo, sabi niya, ano ba yan, anak? Pinopromote mo si Satanas? Dapat ka naman tumanggap ng mga ganyang role, nag-loads ka na. Tapos, kahit nagano paliwanag namin ng kapatid ko, hindi tayo, comedy lang naman yun. Kilala mo, si Marius yung gumawa, di ba kaibigan ni Pepe matagal na? We're trying to comfort him and assure him. Hindi, ano? Talagang kontra siya talaga. Medyo malumanay, pero alam mo yung trouble siya. Kasi ano siya eh, sarado katoliko eh. Pero alam mo yun, syempre, mahal niya ako, kaya hindi na lang niya papanoorin. Alam mo yun, alam mo yun, you just, you be kind and I just comfort him na. Sorry tayo, nagpapatawa lang tayo. To add, most of it naman kasi parang out of context eh. Like, tungkol sa ano, for example, may nag-post lang ng isang post, tapos may magre-react agad ng mga negative na hindi pa naman nila napapanood yung kahit yung teaser, hindi pa nila napapanood nun eh, yung nagsasabi na title pa lang parang mocking na or blasphemy. Pero yun nga, again, the movie is not about a certain religion or any religion. It's about one person's beliefs and confusion sa mga beliefs niya. Yun, no? Hindi siya about any religion. So, nung lumabas naman yung teaser, parang yung mga nag-react dun sa post lang na before the teaser, hindi naman sila nag-react na ganun sa teaser kasi clear naman yung konteksto ng pelikula dun sa teaser na it's about Josh, it's not about a religion. Yeah. Well, naiintindihan ko rin naman yung tatay ni Pepe kung bakit siya na-offend. Kasi inaasar siyang tatay ni Satanas. Tatay ka pala ni Satanas eh. Siguro follow up ko dun kay Pepe. Yeah. Pepe, yung kamusta yung transition? Kasi syempre naging, iconic yung last role mo sa Rewind. Transition. From Dons to playing, Satan. Smooth ba ang transition? Kumusta? Bayanan na kami. May bawal pa sabihin. Sorry, baka kasi magbigay ng spoiler sa iyo. The transition for me is effortless. Smooth. To be serious, hindi ko siya naramdaman kasi yung ano po kasi, sir, sorry, ano po pangalan niya, sir? Von. Yung nakakatawa po para sa akin, wala po siyang genre or specific topic. Basta pag kunwari, tite, nakakatawa, tae, nakakatawa, nadapa, nakakatawa. So basta nakakatawa po yung isang bagay, tatanggapin ko. Hindi lang po ako, I'm not fond of violence. Pero kung nakakatawa at may gustong impart na mahalagang kwento, yung content, regardless kung anong genre, I'm gravitating towards it. Grabe, pinagtatawanan yung nadapa. Demonyo ka talaga. Doon ako sa titi, hindi ko na nakakatawa. Kaya natawa ng tao pag nakikita. Thank you po and congratulations in advance. Salamat din, Sir Bon. Salamat po, Sir Bon. Ayan, nakakuha po tayo ng sample ng Comedy Manila. Ang
Ang hirap, hindi mo alam kung ano sasabihin bigla ni James. Nakakakaba eh. Parang live grenade eh. Makagawa na. Ayan po, tuloy po tayo sa ating next question. From Bandera, we have Sir Irvin Santiago. Hi, Sir Irvin. Kay Pepe Gerald, para sa inyo itong question. Paano yung naging dynamics nyo working together na paano nyo minake sure na hindi kayo magkakaroon ng sapawan dito sa mga eksena nyo sa movie? Pepe muna. Tatawa si Pepe. Mukhang sinapawag ka talaga dyan. Hindi. Minsan kasi, kaya mahalaga yung magaling yung director at pinagkakatiwalaan mo to balance everything. Yung pagtimpla. Kasi may mga pagkakataon, ako aminado ko as an actor, hindi ko po napapansin. I'm not fully aware of yung extent ng ginagawa kong sa eksena. Yung director, minsan hahayaan niya at a certain extent lang. Si Marius po, ganun ang ginagawa niya sa amin. Siguro kaya po game kami kagad ni Gerald na gumawa ng pelikula with Direct Marius. Kasi bukod sa kaibigan kami since Rock of Ages days, tapos kaibigan ko po si Marius since high school. Tapos same wavelength. Kaya we give our full trust to our director. Kaya po para sa akin, walang nangyaring sapawan. We just be ourselves and then let the director do the rest. Thank you, Pepe. Kay Gerald. Siguro dahil alam na namin ni Pepe kung saan papunta yung utak namin tsaka yung hinga namin. Advantage na magkaibigan kami ni Pepe, advantage na kaibigan namin si Marius, advantage na magkababata sila, si Pepe at saka si Marius po, Direk Marius, magkababata talaga sila. So, and then siguro aware kami ni Pepe ever since ang training namin kasi or nakasanayan namin sa entablado or sa mundo ng teatro na ang ilalahad mo dapat ay yung istorya ng proyekto. Kasi kung hindi, it's not about may showcase ng character, pero it's not about the character actually, it's about the story of the character. So, automatic pag nagbabasa kami ng script, I bet si Pepe rin uy, pag nagkukwentuhan kami, okay yung istorya, no? Instead of, uy, okay yung role mo. Uy, okay yung role ko. I think doon pa lang, automatic, alam mo na walang sapawan na mangyayari. Last ko na lang, Pepe and Gerald. Sino sa mga iconic comedians natin na talaga yung nilulook up hanggang ngayon? Buhay o patay? Pareho, buhay or patay, pwede. Depende kung anong gusto mo. Patayin ba? Sino ba? Ikaw, Ben? Siyempre si Dolphy sa Pilipinas, ating, di ba? Tapos sa ibang bansa, Robin Williams. Oo. Ayan. Totoo, Robin Williams. Oo, yung mga complete package. Yan. Actually, sa comedy, tsaka pwede rin sa drama. Oo. Tsaka nagsasayaw, kumakanta. Actually, agree ako doon. Kasi malapit sa atin Malapit sa amin ni Pepe. Parang yun yung gusto mong maabot. Yun. Or inaabot. So, tama, Robin Williams. And then, si Robin Padilla. Ngayon sa buhay, of course, iconic, Vic Soto. Bossing, di ba? Lalo na yung pelikula niya nakaraan, The Kingdom. Iba yung pinakita ni Bossing doon. So, yun yun yung maganda sa komedyante sa repertoire ng mga ginawa mo, puro comedy. Pag nagseryoso ka, talagang yung tao, gulat na gulat. Pero pagdating sa gusto mo lang tumawa ngayon, siguradong matatawa ka sa taong to, si Babalu. Diba? Pati anak ko 4 years old, Daddy, Babalu. Yung grabe infectious, kahit konting galaw lang ng pisngi niya, ng labi niya, matatawa ka na. Laughter Factory, Babalu. Para sa akin. Thank you po. Thank you po. Pwede din po kayo magtanong kay JB at James.
Pwede, opo. Kawawa naman yung dalawa. Asali daw po. Asali daw po si Jimmy at si Ang James. paborito kong comedian si James Carahan. Balik-balik mo sana. Ay, pero sa mga modern comedians, ito po talagang dalawa. Walang halong biro Ito, aminin ko na ngayon kasi may top 4 po sinasabi nila the very best of Comedy Manila. Si GB Labrador, si James Carahan, si Red Oliero, tsaka si Victor Anastasio. Tropa naman po lahat ng yan, pero para sa akin ko, ang top 2 dyan, GB and James. Yan. Sulat niyo po sa headline. Dahil kami ang nandito. Totoo po yun. Lagay niyo po sa headline, Pepe Herrera, plastic. Ayaw ko sabihin sa harap ni Red yun. Si Red yung third favorite ko. Totoo yun. Okay po, thank you very much. That's it po, may ano pa may pahabol po. Thank you, salamat po sir. Na-hurt ako doon, Pepe Wala ako sa listahan. Wala ako sa listahan. Hindi kasi ito hindi kita nakikita ang komedyante. All-around performer kita rin nakakatawa. Oo, seryoso. Di rin ako nakakatawa direct. Hindi, nakakatawa siya, nakakamangha. Kung na sa ibang movie, DJ. Bigay mo na sa amin to. First project na nga lang